Magandang araw sa lahat. Kami ang Group 6. Ako si GP Haliki, ang unang mag-uulat. Ang paksa namin ay tungkol sa lathalain at kartong editorial. Ano nga ba ang lathalain? Ang lathalain ay isinusulat para mapaihuwating at ilahad ang isang balita o impormasyon. Maaari rin itong gamitin para ipalawak ang mga detalye tungkol sa isang makatotohanang pangyayari na tumutukoy sa isang karanasan sa isang kawili-wiling paraan. Matatawag ang isang lathalain bilang paraan upang mabigyan ng buhay at kulay ang mga pahayagan. Ang pagsusulat ng isang lathalain ay nakabatay sa malikhaing kaisipan ng isang author. Laging tandaan na kapag gumagawa ng lathalain tungkol sa mga napapanahong isyo o balita, ay dapat nakaangat sa katotohanan. Ang mga impormasyon na inilalagay, ito'y dahil balita o mahalagang paksa ang tinatalakay. At narito ang mga halimbawa ng lathalain na makikita natin sa tabloid o mga pahayagan. Kadalasan, makikita ang mga lathalain sa loob ng isang diaryo katulad ng tabloid o kaya ay mga editorial. Ang lathalain ay mayroong mga layunin. Mga layunin ito ay ang una, magpabatid. Magpabatid o magbigay ng impormasyon o magbigay alam sa mga mambabasa. Pangalawa, magturo. Magturo o magbigay ng tama at edukasyon sa mga nagbabasa ng lathalain. Pangatlo, magbigay ng payo or magpayo. At pang-apat ay ang manlibang sa mga mambabasa. Yan lang po. Ang susunod na mga paksa ay tungkol sa uri ng mga lathalain na tatalakayin ng aking mga kasamahan. Magandang araw sa lahat. Ako po si Idilina Kilmak at ating ipagpatuloy ang tungkol sa lathalain. Ang aking paksa ay tungkol sa mga mungkahing panimula sa pagsulat ng lathalain. Ang mungkahing panimula sa pagsulat ng lathalain ay nahati sa 6 na pangkat. Una dito ay ang tanong o rhetorical question. Halimbawa ng tanong o rhetorical question ay, sino ang nagsabi ng edad ng tao ay adlang sa kanyang pag-aaral? Hindi ito ang paniwala ni Danilo Marcelo. Siya ay huminto sa pag-aaral 7 taon na ang nakakaraan nang magtapos siya sa mababang paaralan. Ngayon, pasukan na, sa gulang na 30, nagbalik paaralan si Danilo at nagpatala siya sa unang baitang sa mataas na paaralang Laurel. So dito sa tanong or rhetorical question, it will based about asking question tungkol sa buhay ng tao. At ang tanong at nagtatapos ito sa tandang pananong o question mark. At pangalawa naman ay ang panggulantang na pahayag o startling statement. Ang panggulantang na pahayag o startling statement ay mayroong halimbawa. Isa sa halimbawa rito ay, hindi pa kami laos. Ito ang pahayag ng mga young ones, mga guro, pinuno ng paaralan at mga magulang ng kanilang ipinagdiriwang ang araw ng Maynila noong ika-24 ng Hunyo at lumahok sila sa iba't ibang palatuntunin at paligsahan upang bigyang buhay at karanasan ang pagdiriwang. So dito sa panggulantang na pahayag o starting statement, ayon dito sa sa statement o halimbawa, nagsisimula ito sa hindi pa kami laos. So dito natin malalaman na meron siyang tandang padamdam sa first sentence niya. So dito natin makikita na mayroong panggulantang na
salita. Halimbawa rito ay ang hindi pa kami laos. Ganyan. At pangatlo naman ay ang pasalaysay. Pasalaysay na panimula o narrative opening. Ang pasalaysay na panimula o narrative opening ay meron ding halimbawa. At ang halimbawa rito ay ang matiwasay niyang pinapaaral ang kanyang sarili at kaniyang 6 na anak. Ginagampanan niya ang tungkulin ng isang ina at ng isang ama. Siya ay si Ginang Adelfa Frado sa klaseng panggabi. So, dito naman sa pasalaysay na panimula, malalaman natin dito no, sa halimbawa na meron talaga siyang ipinapahiwatig o isinalaysay niya yung buhay niya bilang isang ina na bilang isang estudyanteng ina habang kanyang tinataguyod ang kanyang 2 anak. Ganon. At ang kanyang klase no ay panggabi at dito natin malalaman no na ang buhay ni Ginang Adelfa Frado ay isinasalaysay kung ano nga ba ang estado niya bilang isang ina at isang estudyante. Kung paano niya ito ginagampanan. At pang-apat naman ay ang siniping sabi o quoted remark. Siniping sabi o quoted remark. Halimbawa dito ay manalig ka sa kanya, tutulungan ka niya, ngunit manalig ka sa kanya, tutulungan ka niya, ngumiti siya at sumulyap sa akin na punong-puno ng pagtitiwala sa sarili habang siya'y aking kinakapanayam. Again, halimbawa rito ay manalig ka sa kanya, tutulungan ka niya, ngumiti siya, sumulyap sa akin na punong-puno ng pagtitiwala sa sarili habang siya'y aking kinakapanayam. So, dito sa siniping sabi, no, meron tayong sa halimbawa ay makikita natin ang quoted remark o sa statement na base sa statement na ibinigay, manalig ka sa kanya, tutulungan ka niya. So, naputol yung salita, no? Naputol yung pangungusap. Kasi, una doon, manalig ka sa kanya, tutulungan ka niya. Merong quoted remark, tapos, ngumiti siya at sumulyap sa akin, no? Punong-puno ng pagtitiwala sa sarili habang siya'y aking kinakapanayam. So, sa halimbawa ng siniping sabi, merong quoted remark na makikita sa pangungusap. At panglima naman ay ang isang kasabihan sa lawikain o talinghaga. So, sa isang kasabihan sa lawikain o talinghaga o maxim, proverb, or aphorism, halimbawa naman rito ay tubig sa lahat ng dako, ngunit kahit isang patak ay walang mainom. Itong siniping sabi ni Samuel Coleridge sa tulang The Ancient Mariner ay wala ng bisa ngayon. Kahit na tubig galing sa baha ay maiinom na. Paano? Ganito ang paraan. So, ayon kay Samuel Coleridge, no, sa tulang The Ancient Mariner, ayon sa kanya, tubig sa lahat ng dako. Ngunit kahit isang patak ay walang mainom. So, dito natin makikita, no, na merong isang sa lawikain na ihahalimbawa tungkol sa isang kasabihan o talinghaga. Pang-anim naman ay ang suliraning dapat na pagtalunan sa artikulo
o pangyayaring dapat na patunayan. Ang suliraning dapat na pagtalunan sa artikulo pangyayaring dapat na patunayan ay meron ding halimbawa. So, dito natin malalaman o makikita na ang suliraning ito ay merong mga pangyayari na kinakailangang i-resolve o mga mga artikulo na dapat patunayan o merong mga ebidensyang dapat ibigay. Kung merong mga tungkol naman ito sa iba't ibang mga pangyayari, dapat merong ebidensya o patunay na ipapakita. Yan lamang po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Shera Arlacaran na ikatlong tagapag-ulat ng Group 6 at ang aking paksa ay tungkol sa uri ng lathalain. Una ay lathalaing pabalita, isang balitang nakapupukaw ng damdamin, pinalalawak sa uring ito ang bahagi ng balita na ang pangyayari ay di pangkaraniwan. Halimbawa na lang nito ay yung mga balitang nakasulat sa diaryo na may katotohanan, kababalaghan at detalyadong pangyayari na mas nakakaantig sa puso ng mambabasa. Pangalawa ay lathalaing pangkasaysayan. Ang pinapaksa sa uring ito ay kasaysayan ng tao, bagay, ulunan. Halimbawa nito ay yung artikulong nakasulat tungkol sa kasaysayan ng isang bagay, lugar o isang tao. Pangatlo ay lathalaing interview. Ang pinapaksa nito ay ang kuro-kuro at kaisipan ng isang kilalang tao na nakukuha sa pamamagitan ng pakikipanayam. Halimbawa nito ay kay Boy Abonda. May mga katanungan siyang nakasulat at sasagutin naman ng mga celebrity kanyang ini-interview gamit ang kanilang sari-sariling teorya. Pang-apat ay lathalaing nagpapabatid. Naglalahad ng kapaki-pakinabang na ulat, naghahatid ng kaalaman at karunungan na may layuning magturo. Halimbawa nito ay yung NDRMC. Nagpapabatid siya kung may lindol o baha upang maging handa o alerto ang isang tao. Panglima naman ay lathalaing pangkatauhan. Inilalarawan ang mga kilalang tao, ang kanilang buhay, karanasan, gawain, patakaran sa buhay at dahilan ng kanilang tagumpay. Halimbawa na lang dito ay yung buhay ni Jose Rizal. Ano yung ginawa niya upang maging inspirasyon siya sa ating bayan. Pang-anim ay ang lathalaing pangkaranasan na uukol sa mga di pangkaraniwang karanasan ng manunulat o ng ibang tao ayon sa pagkasalaysay. Halimbawa nito ay kay Carlos Yulo, kung ano yung mga karanasan niya bago niya maksungkit o makamit ang medalya sa palarong pangbansa upang maging isang inspirasyon sa kabataan at sa bayan. Ngayon, dumako naman tayo sa hakbang sa pagsulat ng taying latain. Una, pumili na napapanahon at kapaki-pakinabang na paksa. Sa unang hakbang, kailangan mong pumili ng paksa makabuluhan at naugnay sa kasalukuyang panahon. No? Malaga ito upang maging interesado ang mambabasa. Pangalawa, maglagay ng pamagat sa taying lathalain. Ang pamagat ay dapat nakaakit-akit. Isa itong mahalaga dahil nagbibigay ito ng idea sa mambabasa kung tungkol saan ang lathalain na iyong isinulat. So, dito pa lang, dapat mapukaw mo na ang atensyon ng mambabasa. Pangatlo, magtala lamang na saklaw na tatalakayin. Huwag maging maligo o lumihis sa paksa. Sunod, dapat malinaw at tuwiran kung anong bahagi ng paksa ang iyong tatalakayin. Huwag nang isama ang mga bagay na wala namang kaugnayan. Kay pang-apat, itampok sa panimula ang pamantubay at kaakit-akit na panimula. Pagbuhat og nindot nga panimula sa sinugdanan pa lang, dapat nimo madani na nimo ang isa ka mamabasa. Pwede ka mo gamit o pangutana, istorya or emosyonal na linya aron makuha nimo ang interes sa isa ka mambabasa. Kay pang-lima, magsagawa ng teknik kung paanong hawakan ang interes ng mambabasa hanggang sa huli. So, hindi dapat na maganda lang ang simula, kailangan buo at kaakit-akit din ang katawan at wakas ng lain. So, gumamit ng mga halimbawa, larawan sa isipan o may damdamin upang mapanatili ang interes ng mambabasa.